Ito ang sinasabing bakas ng isang higanting paa na nakaukit sa gilid ng isang bundok. Ay sus! Ay gala na naman! At tayo nga ay pupunta ng Lubao, Batangas para puntahan at makita ang sinasabing nilang bakas ng isang higanting paa sa bundok. At para marating natin ang Lubao, Batangas ay kailangan muna namin magbiyahe ng halos 1 oras at kalahati mula sa Batangas City. At noong nakarating na kami dito ay kailangan muna namin maglakad papasok dahil hindi na daw kasya ang sasakyan o ang motor papunta doon. Nagtanong-tanong kami at ito ang tinurong daan sa amin, papunta doon sa sinasabing bundok na may hugis paa ng higante. Hindi pa namin alam kung tama ba ang aming dinadaanan, pero sinusundan lang namin ang daan na maliit na ito. At habang naglalakad kami, ay ganito katanda pala ang bumungad na tanawin sa amin, ang naglalakihan at berdeng-berdeng kagubatan. Hindi namin akalain na ganito pala kaganda sa lugar na ito. At dito pa lang ay nakakamangha na ang mga tanawin na aming mga nakikita. Habang patuloy kami sa paglalakad papunta doon na sinasabing bakas ng paa sa gilid ng isang malaking bundok. Medyo malayo-layo nga lang din pala ang paglalakad namin ito. At ang nakakatakot lang dito ay wala talagang katao-tao kami nakikita o dumadaan dito. Kami nang talaga ni Kuya. At nakita namin dito ang napakagandang ilog. At kitang-kita mo dito na ginawa siya ng kalikasan. At talagang pag andito ka ay talagang damang-dama mo ang katahimikan. At kailangan namin itong tawirin para makapagpatuloy kami sa aming paglalakad papunta doon sa sinasabi nilang bundok. At sa aming paglalakad ay kailangan namin mag-ingat dahil sa aming nilalakaran ay baka may mapanganib na ahas dahil as in andito kami sa gitna ng kagubatan. Pero kahit mapanganib ay kailangan nating pagpatuloy ang paglalakad kahit sa kabila ng kagandahan nitong kagubatan ay may mapanganib na pwedeng magdulot sa atin ng kapahamakan. At sa wakas ay narating na natin ang bundok na merong bakas ng paa ng higante. At mula dito ay natatanaw na natin ang napakagandang tanawin ng dalawang bundok. At talaga makikita mo sa isang side yung bakas ng paa. Kaya't wala na kaming inaksayang oras at nagpatuloy na kami sa aming paglalakad para makita ng malapitan ang isang mahiwagang bakas ng paa ng isang higante. Akala namin ay madali na ang aming lalakaran, pero kailangan pa rin pala namin tumawid ng isa pang ilog. Hindi na namin inanitala kung kami ay mabasa sa pagtawid ng ilog. Dahil ito lang ang daan at paraan para makita natin na malapitan ang bakas ng paa ng isang higante. Nakakatakot at kailangan talaga namin mag-ingat at pagdahan-dahan dahil may posibilidad na kami ay madulas sa aming pagtawid. At sa wakas ay andito na tayo. Pero ang nakakapagtaka lang dahil ang sabi sa amin ng mga taga dito ay madaming pumupunta dito. Pero ngayon ay wala talagang katao-tao at kami lang ni Kuya. At eto na at andito na nga tayo. At habang andito kami ay hindi namin maiwasang mamangha sa kagandahan ng amin nakikita dito sa bundok na ito. At makikita nyo dito ng malapitan ng isang bakas ng malaking hugis paa na sinasabi nilang bakas ng paa ng isang higante. Ang ganda naman dito guys. At sa wakas, sa isang mahabang lakarin ay narating na natin itong bundok na ito. At makikita nyo talaga ang isang malaking bakas sa isang banda ng bundok na ito. At dito daw madaming pumupunta para maligo at magbanding kasama ang pamilya o ang barkada. Sobrang nakakamangha talagang makita ang mga ganitong kagandang kagubatan. At habang nakatambay kami ni Kuya ay hindi namin inaasahan na uulan. Kaya sumilong muna kami at nagpakasakaling tumila pa ang ulan. Pero dahil palakas ito ng palakas, minabuti na lang namin na bumalik na. Dahil baka dito pa kami nabutan ng malakas na ulan. Sobrang hinabot kami na sobrang lakas ng ulan. Medyo naghintay pa kami ng konting oras. Sa akala namin titila pa siya. Pero patagal ng patagal. Nalakas ang ulan. Isang magandang lugar na naman ang ating natuklasan. Maraming mga ganda pang lugar na hindi pa natin alam sa bawat sulok ng Pilipinas. Kaya napakasaya na libutin iba't ibang lugar para makita ang mga ganito. Life is short, kaya i-enjoy natin habang nandito pa tayo sa napakagandang mundo.
Kaya hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat. Abangan pa ang ating mga susunod na destinasyon. Ay sus!